Marhay na daw sa endong gabos. Gusto ba nindong maaraman kung paano kamo ginibo ka sa endong magurang? Ngunyan, iyo ang sa tuyang pag-aaradalan. Manataramon ta ko ano ang reproductive system o ang sistema kang reproduction. Marhay na aldaw mga aki, ngunyan ay pag-uurulayan ta kung paano kita inaraki. So, manaat po nantana. Ang proseso kang reproduksyon kang tao ay nagpupuon sa duwang sistemang pangtao. Ang sistemang reproduktibo kang lalaki at ang babayi. Sa parehong binubuo ang mga organong may kanya-kanyang istruktura at importansya o mahalagang papel. Sa lalaki, ang pangunahing organo ay ang penis at ang testes. Ang penis ay binubuo ng shaft, glans, at urethral opening at nagsisilbing agihan kang seminal paluwas sa hawak. Sa laog kang scrotum, matatagpuan ang testes na may bahaging arog kang seminiferous tubules kung saan ginigibo ang sperm. Leydig cells kung saan naggigibo ng testosterone at epididymis na imbakan at hinugan kang sperm. Puon sa epididymis, ang sperm ay nagaagi sa vas deferens sa kahinahaluan ng seminal fluid mula sa seminal vessels at prostate gland na parehong nagtataon ng sustansya, proteksyon at tamang pH para mabuhay ang sperm. Ang huling daanan kang seminal ay ang urethra na nasa laog kang penis na siyang nagluluwas kang milyon-milyong sperm kapag naganap ang ejaculation. Samantala, ang babaeng reproductive system ay binubuo kang vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, asin, ovaries. Ang vagina ang sisilbing agihan kang similya palaog, asin agihan kang aki, paluwas pag nangangaki. Sa itaas kaini, ang cervix ay sadit na bukasan na nagkokontrol sa paglaog kang sperm, depende sa kapal asin pulot kang cervical mucus. Sa laog naman ay naroon ang uterus, isang muscular organ na binubuo kang tulong layers. Ang endometrium o panloob na lining kung saan nagdudukot ang embryo, asin myometrium, ang layer kang muscles na nagtatabang sa paghilab tuwing nangangaki, at perimetrium sa panluwas na takop. Sa magkabilang gilid, nakadugtong man ang fallopian tubes na may mga parte arog kang infundibulum, fembre na kung saan kumakaway na buhok-buhok na humihila sa subok, ampola o karaniwang lugar kang fertilization at isthmus. Ang ovaries man ay may maraming follicles na naglalaog ng mga immature eggs. Bawat follicles ay may mga theca cells asin granulosa cells na naggigibo ng estrogen asin progesterone. Kapag nagaganap o nangyayari ang pagtatalik, naglalaog ang penis sa vagina na natural at eksaheradong paraan. Sa sandaling mag-abot ang ejaculation, ang seminal na naglalaog ng humigit kumulang 200 hanggang 300 milyong sperms ay inululuwas sa vaginal canal. Sa puntong ini, nagpupuon na ang mga labanan kang milyong-milyong sperm. Bakong dahil sa physical sindang nag-iiriwal, kundi dahil sa napakahirap asin napakapanganib na biolohikal na paglalakbay pasiring sa subok. Inot, ang vagina ay acidic, kaya dakol na sperm ang tulos na nagagadan. Ang mga natada ay kaipuhang makalusot sa cervical mucus na nagiging mas manipis at mas mahalnas kapag sa panahon kang ovulation. Sa uterus, tinatabangan kang urine intractions ang paghiro kang sperm. Pero sa parehong pagkakataon, ang mga maluluya sin abnormal ay natatanggal. Pag-abot sa fallopian tubes, iilan na lamang ang nakakaabot. At sa zona pellucida kang subok, dose-dose ng sperm ang nagsusubok magdukot. Pero, tanging sarusa ng sperm ang kayang makapenetrate. Dahil sa sandali na may mainot ng makalaog, ang subok ay naglulunsad ng cortical reaction, sarong biochemical shield na nagbabago sa zona pellucida para dai makadaan ang ibang sperm.
Ini ang dahilan kung daw never naging duwa o tulo ang sperm sa laog ng sarong sugok. Automatic na niraraot kang egg cells ang pintuan pag nakalaog na ang inot. Kapag matagumpay na nag-fertilize ang sperm asin sugok, nabubuo ang zygote, ang pinakainot na selula kang bagong buhay. Sa paglalakbay na ini mula sa fallopian tubes, nagduduman sa uterus. Ang zygote ay maaagi sa sunod-sunod na pagbabanga. Inot, 2 cells, hanggang sa 4 cells, 8 cells, asin morola. Parang ubas na kumpol kang cells. Sa ikalima o ikaanom na aldaw, nagiging blastocytes ini na may 2 parte, ang inner cell mass o ang magiging sanggol at ang trypoblast o magiging placenta. Ang blastocyte ay madukot sa endometrium na proseso kang implantation. Kapag nakapirmi na ini, unti-unting bubuo ang placenta na siyang magiging tulay kang nutrisyon asin oxygen puon sa dugo kang ina pasiring sa madakulang aki. Nagpupuon naman magluwas ang HCG hormones kang hawak na nagpipigil sa pagregla asin pagpapatuloy kang pagbabados. Puon sa ikatulong simana hanggang sa ikawalo, nangyayari ang embryogenesis. Igde, nabubuo ang tulong layers. Ang ectoderm o ang magiging utak, spinal cord, balat, buhok sa kuko. Asin mesoderm ang magiging puso, buto, kalamnan, dugo, asin bato. Ang endoderm man ang magiging baga, bituka at iba pang internal organs. Igde rin nabubuo ang mga lymph buds, ang inot na hugis na magiging braso asin bitis. Sa laog kang pirang linggo, ang mga lymph buds ay magkakaigwaning digital rays. Parang saradit na linya na mahiriwalay-hiwalay para maging daliri sa kamot asin sa bitis. Ang paghihiriwalay na ini ay ginagabayan kang growth factors, arog kang BMP asin SHH. At kapag nagpundo ang tissue sa pagitan, nagkakaigwaning distinct fingers. Samantala ang balat or epidermis ay tumataba at nagkakaigwaning layers, basal layers, spinous layer, granular layers, at stratum corneum. Kaya nagiging proteksyon laban sa impeksyon. Diit-diit mang nabubuo ang nerbiyos, daluyan kang dugo, puso na nagtitibok puon sa ikalimang simana at skeletal system na padiit-diit na nakakakosify. Pagsapit man kang vital periods o ang ikasyam na simana hanggang sa pangangaki, ang aki ay halos kumpleto na ang mga organo, pero daipaganap na funksyonan. Sa mga susunod na bulan, madakula ang fetus, titibay ang buto, makusog ang kalamnan, mabubuo ang logon, talenga at mga organong panlaog. Ang balat ay magkakaigwaning vernix caseosa. Sarong protective cream like coating. Magkakaigwa din ng fine hair na inaapod na lanugo. Sa huling trimester, makusog ang baga, mataas ang fat deposit at magiging handa ang fetus para sa labas na mundo. Pag-abot kang oras kang pangangaki, magtatarabangan ang oxytocin at urine construction para buksan ang cervix. Itutulak ang sanggol paluwas sa birth canal at iluluwas ang placenta pagkatapos. Sa kabilang banda, ang kondisyon naman na PCOS o polycystic ovary syndrome ay may dakulang epekto sa prosesong ini dahil nagdudulot inining hormonal imbalance na nakakaapekto sa ovulation. Ang ovaryo ay dakol sa radit na follicles na dai nagmamature, kaya dai nagluluwas ng sugok. Kaya dawa may milyon-milyong sperm, mayong itlog na mahahanap. Bukod iddi, makusog ang androgen, insulin resistance at irregular period ang kadalasang nararanasan. Gayunman, sa tamang hormonal therapy, lifestyle change at minsan ay gamutan para sa ovulation induction, pwedeng ang babayeng may PCOS ay mangaki din.
Importante man na maunawaan ta ang proseso kang paggibo ka mga selulang reproduktibo. Sa lalaki, ang spermatogenesis ay nagaganap sa laog ka mga seminiferous tubules kang bayag. Nagpupuon ini sa spermatogonia na nagbabanga para makabuo ng primary spermatocytes na kalaunan ay nagiging secondary spermatocytes at spermatids hanggang maging ganap na spermatozoa o similya. Ang bawat similya ay binubuo kang payon na may DNA, gitnang parte na may mitochondria para sa enerhiya, asin buntot or flagellum na nagsisilbing tagapaghiro kaini. Sa babae man, ang oogenesis ay nagaganap sa laog ng mga ovaryo. Bago pa man ipangaki ang sarong babae, igwa na siyang mga primary oocytes na nananatiling turog hanggang sa panahon ng pagdadaraga. Kapag nagkaigwa ng ovulasyon, sarong sugok ang nagiging secondary oocytes na iniluluwas pasiring sa fallopian tubes. Kapag ini ay na-fertilize kang similya, nagiging zygote ini at nagpupun na ang pagbabados or pregnancy. Kaibahan sa sistemang reproduktibo ang normal na tugong sexual or sexual response kang hawak na binubuo kang apat na yugto, ang pagka-excite, plateau, orgasm at resolution. Sa unang yugto, nagtataas ang daloy kang dugo sa mga selang parte kang hawak. Nagkakaigwa ng erection sa lalaki asin lubrication sa babae. Sa plateau at orgasm na yugto, nakakaranas ng matinding sensasyong sexual ang asin pag-urong kang kalamnan sa ari. Samantalang nagluluwas ng similya ang lalaki. Pagkatapos kaini ang resolution phase, kung saan nagbabalik ang hawak sa natural na kalagayan. Ang prosesong ini ay kontrolado kang automatic nervous system at mga hormones na nagtatarabangan bako sa reproduction kundi pati naman sa emotional as in physical na kalusugan kan tao. Higit pa sa tungkulin kaining magpadakol, ang sistemang reproduktibo ay may dakulang papel sa pagpapanatili kang homeostasis o balanse kang hawak. Ang hormones araw kang estrogen, progesterone at testosterone ay nakakaepekto sa iba't ibang parte kang hawak. Puon sa pagpapaunlad kang buto, pag-regulate kang metabolismo hanggang sa pag-stabilize kang emosyon at enerhiya. Ang scrotum ay saro sa halimbawa kang mekanismong nag-aangkop para mapanatili ang tamang temperatura, habang ang menstrual cycle naman ang nagpapahiling kaugnayan kang utak, ovaryo at matres sa pagre-regulate kang mga proseso kang hawak. Ang balanse kang mga hormones na ini ay importante bakusan ng sa reproduksyon kundi pati naman sa pangkagabusang kalusugan asin emosyonal na katatagan kan tao. Sa kabuuan, ang reproduksyon kang tao ay sarong kahanga-hangang paglalakbay puon sa organo kang lalaki asin babae. Sa laban kang milyon-milyong sperm hanggang sa pagbuo kang aki na may kumpletong muro, balat, puso, utak, at kaluluwa kang isang bagong buhay. Ang prosesong ini ay kombinasyon kang sensya, himala at perpektong koordinasyon kang hawak ang tao. Bukod sa reproduction, ini man ay nagtatabang sa pagkamit kang physical, emotional at hormonal na balance. Sarong patunay na ang reproduction ay bakusan ng simula kang buhay, kundi bahagi man kang pagpapanatili kang kabuoang kalusugan asin homeostasis kang bawat nilalang.